nyo. Tinatawagan ko na po ngayon si Ma'am Sydney. Si Ma'am Sydney po ay siya na po ang magsasabi. Kung ano yung nasa kanya po si Ma'am Sydney. Open na po yan. May bago-bago tayo amin. Pagkakalita ako sa lingwahe Tagalog kasi may pastor, galing siya ng Manila eh. Pastor, this week na kanya. Wala po. Kung nasi aldaw tayo amin, sa barangay, siguro, pagpapanong natin, sino atin, si Tinas mo, kasinsin ko ni Jonalyn, si daddy kin mama na ang kapsat. So nga, isang Rafael kin na si Dagmat kanya, nahanyo mo ni daddy Lolo, Hello, guys. nakita yung mga taga ko. Pero, God is good kasi yung mahilig ko kasi ako magbigay ng mga supplies. Pag nabibless ako ng Lord, I bless it to others. And I pray for it. So, alam niyo ba mga bata kung gaano kayo kamahal ng Lord? Kasi pinagdasal natin to ng 2 years. So, after 2 years, sabi niyo, napakatagal naman, 2 years pa, bago dumating yung mga missionaries na pinadala ng Lord. Remember mga kapatid, ang timeline mo, ang oras mo, ay iba sa oras ng Lord. Okay? So, ang pagmamahal niya sa inyo, para ipadala niya ako from San Diego, California, pati itong mga ating mga kababayan na galing din doon sa San Roque, ang mga missionary natin sila Pastor Jojo, Pastor Ryan, galing sila ng Maynila. So, ang pagmamahal ng Lord sa inyo, abundant, napaka-laki. Diba? Kasi, para lang tawagin niya lahat kami, para tignan kayo, bigyan kayo ng kaunting pamasko, nakikita mo ang pagmamahal ng Lord sa inyo. Okay? So, little testimony lang po para sa akin, paano ako napunta sa missions. Mid-last year po, na-hospital ako. And then, nagkaroon po ako ng kidney stone sa left side. And then, while that, sabi sa akin ng doktor, you have to come in kasi parang may cancer ka. So, di ba, nasa hospital ka, tapos sasabihin ng doktor sa'yo, may cancer ka. Di ba? Pero ang natural na ginagawa ng mga tao, bakit ako? Lord, napakabuti ko. Remember, mga kapatid, ang mabuti sa atin ay hindi kaaya-aya minsan sa Lord, right? So, nung nagkasakit ako, sabi ko, Lord, hindi ko man naiintindihan bakit ako nagkaroon ng cancer. Naiintindihan ko na gusto mo akong gamitin sa ministeryo. Naiintindihan ko na gusto mo akong gamitin para share yung blessing sa inyo, yung pagmamahal niya. Diba? So, nung natapos yun, nasa membership ako, ginising ako ng Lord. Sabi niya, gusto ko sa missions ka. Gusto ko, ibahagi mo ang puso ko sa kanila. Diba? Kasi ang puso ni Lord, iba. Ang pagmamahal niya, iba. Ang gusto lang niya sa inyo, mga kapatid, wala ni isang bagay na pwede tayong ibigay sa Kanya na pwede na katumbas na may bibigay niya. So, ang ibig kong sabihin, wala tayong pwedeng ibigay. Yaman man, oras man, ano man yan. Ang gusto ng Lord, una sa lahat-lahat, eto, puso ang gusto niya. So, nung natapos na ako sa pagkakasakit ko ng cancer, sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ang labi ko, gamitin mo ang pako. Kasi gusto ko i-share ang love ng Lord sa inyo. So kaya, 2 years bago ako nakapunta dito, mga kapatid, dahil pinagdadasal natin to. Importante kasi na alam natin kung ano yung gusto niya, hindi yung gusto natin. Kasi pag gusto niya, hindi tayo mapapagod. Pero yung gusto natin, mapapagod tayo. Okay? So, kapit di ba agapi ikot ko kanyayo, nga basit lang ha, regalo. But bear with me kasi, giduwa nga bags yung padala nga kapit yung space. Alam niyo palang ordaneta,
Ada awit-awit ko to, pakanang kayo ta. Ada basit nga, awit-awit nga nagapu di Manila. Nga may school supplies, sumasaro nun to. So, paspasinsa kayo na. Pero, sa lahat ng yan, ang pagmamahal ng Lord nasa inyo. Kasi, hindi niya ako ipapadala dito kung nakalimutan niya kayo. So, kahit ano man yung pinagdadaanan nyo, ano mang hirap, ano mang... May share ko lang ang mama ko, pabalik-balik sa hospital wala noong October. And I cry because hindi dahil sa Lord. Bakit ako? Nagtatrabaho naman ako sa ministeryo mo. Bakit ako? Hindi ko pwedeng sabihin nyo, remember mga kapatid, si Lord is sovereign. Okay? Siya ang may akla, the Alpha and Omega. Alam niya kung anong nakakabuti sa iyo mga kapatid. So kahit na nahihirapan ako ngayon na nakikita ang mama ko na may sakit, babalik-balik sa ospital, sabi ko, Lord, thank you. Kasi pinadala mo ako dito para makita ko ang mama ko. Lord, thank you. Kasi pinadala mo ako dito na naaalagaan ko pa siya. Pwede naman niyang tanggalin yan lahat, di ba? Pwede naman niyang tanggalin lahat. Pwede naman niyang kunin ng mama ko. Pero napakabuti niya pa rin sa akin. Yun mga kapatid ang sinasabi ko, na kahit anong hirap ng buhay, ano man yung pinagdadaanan natin, yung mga challenges natin, yung mga troubles natin, look beyond that. Kasi ang pagmamahal ng Lord, hindi nasusukat sa suffering natin. Okay? Okay. So, bibigay ko na kay Pastor James ang